Sabi ko na si Lord ang nagmamandate or kay Lord po tayo may accountability po natin yan kay Lord dahil si Lord po ang nagsasabi na kailangan natin mag-tithes. Familiar po naman tayo sa pagta-tithes and offering kasi lagi naman natin siyang ginagawa at lagi tayo may portion ng tuwing Sunday. Saan po ba napupunta ang mga tithes or paano po ba siya nag-work? So, ang tithes dito yung may malaking porsyento po ang ginagamit natin sa tithes para i-manage ang church. Katulad po ng sinabi natin dito na si Lord ang nagmamanage ng church at sa Kanya tayo accountable sa pagta-tithes. Share ko lang po yung verse na to sa Matthew 6:21 sa Tagalog po. Sapagkat kung nasaan at naroon ang kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sa English po, where your treasure is, there your heart will be also. So, dito po, tinitrain din tayo ni Lord na paano po mag-manage ng mga kaperahan natin or yung mga portion na meron tayo. Kasi lahat naman po tayo as a Christian is nag-e-inherit po lahat ng na kay Lord. So, kung totoosin, lahat po ng meron tayo ay galing yan kay Lord. Trabaho, hanap buhay, ayan po. So, matuto po tayo at tinuturuan tayo ni Lord na magbalik. At kasama din po yan sa relationship na dapat meron or minamanage yung church natin o yung giving para sa isa't isa. Kung alam po natin na malaking porsyento ng tithes and offering natin nakakatulong sa pagmamanage po ng church, nandun din po yung heart natin. If meron tayong heart para sa mga katabi natin, sa kapwa natin, sa mga nakikita natin sa church, nagpapakain sa atin at yung tumutulong sa atin para mag-manage, katulad ng mga electricity natin. Yan, nandun din yung heart natin. So, ayun lang po, alam ko po na napakahirap din talaga magbigay, lalo na kung sumusunod tayo ng full-heartedly. Mahirap po, lalo na kung walang-wala na tayo. Pero yun po, since meron tayong sense of urgency na gawin yun, si Lord naman lagi rin siyang may blessing sa atin. O yung grace ni Lord hindi siya natatapos sa araw na hindi tayo nakakapagbigay. Lagi pong may opportunity na binibigay si Lord para makapagbigay tayo. Katulad po ng sinasabi din doon sa Malakay na i-test natin si Lord, hindi lang po yung basta test na kailangan mo siyang ibigay. Hindi natin sinusubok si Lord doon kasi yung favor ni Lord lagi naman nasa atin kung magbigay man tayo o hindi. Pero yun po, katulad po ng commandments niya, kailangan po natin yung gawin. Katulad po ng pag-obey sa kautusan na ibinibigay sa atin. Katulad ng lahat ng bagay kasama sa ating pananampalataya sa Panginoon. So yun lamang po, samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Hallelujah, Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Lord, itinataas ko po lahat, Panginoon, ng offering, tithes and offering ng bawat isa sa amin, Lord God, na ngayon. Lord, tawarin mo kami, Lord God, at gawin mo kaming karapat-dapat, Lord God, at pure, Panginoon, sa harapan mo para makapagbigay, Panginoon, ng sapat at nararapat, Panginoon. Lord, tawarin mo ang bawat isa, Lord God, bagamat hindi man namin napoprovide, Panginoon, yung or nagagawa madalas, Panginoon, ang pagbibigay, Lord. Salamat pa rin, Panginoon, dahil ikaw po yung Diyos na nakakita ng desire, Panginoon, ng puso ng bawat isa, Lord God. Lord, patuloy ko pong ginararangin, Panginoon, na yung tithes na to, Lord God, patuloy na mag-sustain, Panginoon, kung ano man po yung mga pangangailangan ng church namin, Panginoon, at kung ano yung dapat gawin, Panginoon, sa mga ikapo na to, Lord God. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, yung susunod, Panginoon, yung preaching namin, Panginoon, this morning, Lord God, ikaw po ang tuluyan mag-provide ng seed sa bawat isa, Lord God, mag-manage, Panginoon, ng buhay, Panginoon, ng mga makakakinig ng salita, Lord God. Sa'yo namin po dinadalangin ang lahat, Panginoon, ngayong araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit yun yung kanta? Bakit yun yung kanta? Sa'yo niyan? Saan mo ba eh? Saan mo?
Minsan. Sige po. Gusto niyo ko kantahin yan? Sige po tayo lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapagsalamat po kami sa umagang ito. As we read your word, Panginoon, as we study your word sa umagang ito, dalangin po namin ang pagsama ng Banal na Espiritu. Diyos, salamat po sa mga kaloob na ito na mo sa amin, Panginoon, na ibigay, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagpo-provide din sa aming mga pangangailangan araw-araw, Panginoon. Salamat sa katapatan niyo sa buhay namin, O Diyos. Nais namin ibalik ito sa inyo, Lord God, na may pusong pasasalamat, Panginoon. At nawa, kayo po ay matuwa at malugod sa puso namin, Panginoon. Lord God, dalangin namin ang patnubay mo sa umagang ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, daka po tayo sa nakikinig ng salita ng Panginoon. Okay. May pagbukas po kayo sa aklat po ng Exodo chapter 20 verse 8 to 11. Exodo chapter 20 verse 8 to 11. Tuloy po natin yung pag-aaral natin sa 10 utos ng Diyos. Diyan na po kayo. Exodo chapter 20. Tapos babasahin po natin verse 8 to 11. Kung nandiyan na po tayo po tayong lahat. Magbigay po tayo ng galang sa salita ng ating Panginoon. Sige po, basahin natin verse 8. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ang Diyos po nagsasalita dito. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag ka magtatrabaho. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Verse 11, 6 na araw kong nilikha ang langit at lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa ikapitong araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Pinagpala po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Panginoon, dalangin namin as we study your word na buhay at mabisa, Panginoon. Dalangin po namin na ito ay tumimo sa aming mga puso. Manguna ka sa tanging pangalan ni Jesus. So, ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga po is Honoring the Lord's Day. Honoring the Lord's Day, Jesus the Lord of the Sabbath. Pamilyar po ba tayong lahat sa utos na ito? Dito sa araw ng pamamahinga. Lahat po ba tayo pamilyar sa word na Sabbath? Ano ba yung word na Sabbath na yan, Brian? Mamaya malalaman po natin. So marahil po, lahat po tayo pamilyar sa salitang Sabbath o sa araw ng pamamahinga. Kasi kaya nga tayo nandito, diba? Kaya nga tayo na-attend every Sunday kasi gusto nating pahalagahan yung araw ng Panginoon. No? Pero para po mas maunawaan po natin ang lubusan, ano yung dulot na ito sa ating buhay at ano yung kapahayagan ng Panginoon sa utos na ito, aralin po natin at alamin natin kung ano yung ibig sabihin ng Sabat. So ang Sabat po, napakasimple. Ito po ay araw ng pamamahinga. Sabat is araw ng pamamahinga. So base dun sa sinabi nating, binasa natin, ilang araw daw po tayong magtatrabaho? 6 na araw, tapos sa ikapitong araw tayo daw po ay magpapahinga. Well, uunahan ko na po kayo. No? Pag sinabi pong pahinga, hindi po to yung sumandal tayo. Pag Sunday, matulog, pumikit, humikap. No? So may trabaho tayo para gisingin yung ating katabi. Hindi po ito yung pahinga na iniisip natin. Na, Sunday, tulog ako sa church. Sunday, wala kang trabaho, pahinga ako sa church. Hindi po.
Pag ginagawa po natin yan, nagkakasala tayo sa Panginoon. Hindi sa tao, nagkakasala tayo sa Panginoon. At spoiler lang din po na magtatagal ako sa message na to. So today is the Lord's Day. Amen po? Today is the Lord's Day. At dapat po ibigay natin yung buong attention natin sa pakikinig sa kanyang kapahayagan. Bilang introduction po, karangyaan na pong may tuturing ang pahinga sa panahon natin ngayon. Para bang pagka meron kang pahinga, ang isang tao merong pahinga, para bang marangya ka na o pinagpala ka na. Nabubuhay po tayo sa panahon kung saan force tayo na kumayod, magtrabaho. Kasi pag hindi tayo nagtrabaho, hindi tayo pumasok, wala tayong kakainin. Di ba? Nasa panahon tayo kung saan parang bawal magpahinga, bawal huminto. Dahil ano yung salita na isang kahit isang tuka. Ganun, no? Madalas nandun po tayo sa ganong sitwasyon. Pag hindi tayo nagtrabaho, hindi tayo kakain. Alam niyo po, hindi lang po yun pananaw ng tao ngayon. Ito po ay pananaw na ng mga tao noon pa man sa panahon po ni Moses. Pero ano nga ba ang Sabat? What is Sabat? Ayan. Ano ang Sabat? Mula po sa Hebreyong salita. So, hindi siya Tagalog. Kaya yung binasa natin kanina, tinranslate siya as araw ng pamamahinga. Pero ito po ay Hebrew word na Sabat. Ang ibig sabihin po is tumigil, huminto, at magpahinga. Ito po ay pagpapahayag din na tapos na ang ating Panginoon sa Kanya ginawa at siya po ay naghahari na sa Kanyang trono. Ito din po ay araw na nakatalaga para sa Diyos. Tandaan po natin yan ito ay araw na nakatalaga hindi para sa iyo, hindi para sa kung ano man na magbe-benefit sa iyo. Ito ay araw na nakatalaga para sa ating Panginoon. Yan yung utos ng Diyos sa Kanyang salita. So, picturean nyo na lang po kung ano ibig sabihin ng Sabat. So, kagaya po ng binasa natin kanina, ito po ay araw na itinalaga para sa Diyos. At hindi po ito basta tumigil, hindi lang po ito basta huminto tayo sa ating ginagawa. Ito po yung araw kung saan ito ay nabibigay tayo ng pagpupuri sa ating Panginoon. Yung utos po na ilaan ng Sabat para sa Panginoon ay hindi po nagsimula sa Exodo. Although nandun siya, pero hindi po siya doon nagsimula talaga. Sabi po dito, ano yung pangalawang slide natin? Kailan po itinatag ang Sabat? Kailan nagsimula ang Sabat? It is instituted under Mosaic Law. So kagaya binasa natin kanina, naging batas siya doon sa Exodo chapter 20 verse 8. Pero yung kanyang concept ng Sabat, na-establish niya siya during creation. Kung maalala niyo sa Genesis 2:2-3, nung nilikha ng Panginoon ng mundo sa 6 na araw, sa ikapitong araw nagpahinga siya. So mula po sa panahon ng creation, hanggang sa panahon nila Moses, wala pa po silang na-establish na Sabat. Wala pang worship every Sabbath day. Nagsimula lang po yung Sabbath day noong panahon na nila Moses. Naintindihan niyo po? So, sa Genesis chapter 2 verse 2-3, pag binasa natin siya sa English version, meron pong word doon na sanctified. O sa atin, sa Tagalog, is pinili ng Diyos, inilaan ng Diyos para sa Kanya. Tandaan po natin yung salita na yun. Yung araw na yun ay inilaan ng Diyos para sa Kanya. So it is established at the creation. Nakaugat po ito sa paglikha at hindi sa kautusan. So kung bakit natin siya susundin, hindi dahil siya ay nakalagay sa 10 utos, kundi nandun na siya bago pa yung 10 utos. Tuwing kailan po itong ginaganap? Sa kalendaryo po ng mga Hudyo, kailan ito nila pinagdiriwang? Next po. Ayan, bago pa nagka-Israel, may Sabat na. Kailan ito pinagdiriwang? Sa Jewish calendar po, Friday 6 p.m. nagsisimula hanggang Saturday 6 p.m. So, Biyernes hanggang Sabado. Pero Sabado talaga siya. Kaya nga Sabat, kinuha yung word na Sabado. So, ang araw na inilaan ng Panginoon para sa Kanya ay araw ng Sabado. Na dapat dito tayo sumasamba sa araw ng Sabado. Familiar po kayo sa Seventh-day Adventist, sa mga Sabadista? Diba? Kailan sila sumasamba? Tuwing Sabado. Kasi
pinahawakan nila yung utos na ito ng Diyos. Na ang tunay na pagsamba ay Sabado. So tayo, Brian, bakit Sunday tayo nag-worship? Mali ba tayo? Mamaya malalaman natin. Bakit Sunday ang araw na ang pagsamba at hindi Sabado? Meron next po. Kanino po ito inuutos? Sa mga Hudyo. Ito po ay inuutos ng Panginoon para sa mga Hudyo. So, ito po ay sinulat ng Panginoon para sa mga Hudyo bilang palatandaan na sila ay bayan ng Diyos. May Hudyo ba dito? Lahi ng Hudyo. May naligaw. Galing dun sa Lost 10 Tribes of Judah. Wala naman po. Lahat po tayo mga Pinoy. Sa Bible po, meron lang pong dalawang lahi. Merong Jews at merong Gentiles. Pag hindi ka Hudyo, consider ka as Gentile. O wala pa dati yung Philippines, Americans, wala pang ganun. Italians, wala pa. Ang lahi lang po dati is Gentile or Jew. Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Gentiles. So tayo pong lahat ay mga Hintil or Gentiles. Pero ang tawag po sa atin ngayon, bilang bayan ng Diyos, tayo po ay mga Kristiyano. Bunga po tayo ng katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So yun po ito po ay sinulat para sa mga Hudyo. Sa Exodus chapter 31 verse 13. Yan. Picturean niyo na lang yung verse. Tapos basahin niyo. Malaman niyo kung para kanino ba siya ina-address. Exodus chapter 31 verse 13. Bakit nagbigay ang Lord ng commandment na ito para sa mga Hudyo? Muli po sa mga Hudyo to binibigay. Dito sa atin hindi pa sa atin. Sa mga Hudyo pa lang. Going back dito sa panahon ng Exodus. Bakit binigay ng Panginoon ng commandment ito para sa mga Hudyo? Going back po sa panahon nila, sila po ay naging alipin ng Ehipto. Naalala niyo yun? At kapag ikaw ay alipin, you are forced to work hanggang mamatay. Pipilitin ka magtrabaho hanggang mamatay. Wala kang pahinga. Pag alipin ka, wala kang pahinga. So alipin sila dati ng mga Ehipto. Maalala natin doon nagsimula yung calling ni Moses nung nakita niya na inaapi yung isa sa mga kalahi niya, di ba? Pinatay niya yung Egyptian. At tumakas siya. So ang kapahingahan po ay para lang po sa may mga kapangyarihan at hindi para sa mga alipin. Kaya dumadaing sila sa Panginoon nung sila ay alipin ng mga Ehipto. Sabi nila, Panginoon, hanggang kailan kami maghihirap dito? Narinig ng Panginoon yung kanilang daing at sila ay pinalaya. Ginamit ng Lord si Moses para sila ay makalaya. Tapos maalala nyo na kung ano yung mga susunod na nangyari. Yung hinati ang dagat na pula, mga Himalanay, hanggang sa dumating itong 10 utos ng Diyos. So ito pong utos na ito, itong pahinga na ito, ay pagpapala sa atin, o pagpapala ito sa bayan ng Diyos. Sa may mga trabaho po, aaminin nyo na blessing pag may day off. No? Lalo na kapag kayong day off mo, 2 araw, sarap. Tapos fix yung sahod mo, sarap. Naalala ko po nung nasa trabaho pa ako, laging Sunday yung off ko. Saya-saya ko na nun. No? Pero nung dumating po na bawal na ako mag-Sunday off, yan na, nag-decide na ako na hindi na tama. No? Now, sino po sa atin dito yung masaya dahil nandito tayo ngayong Sunday na pupuri sa Panginoon? Amen. Amen. So, itong commandment po na ito po ay pagpapala at pinagpala ng Lord para sa mga tao po na dating alipin na ngayon po ay nakalaya. Pero ganun pa man po, balik tayo sa mga Hudyo, although ito po ay pagpapala sa kanila ng Lord, may mga pagkakataong nilalabag pa rin nila itong utos na ito. Diba? Pahinga na nga ayaw mo pa rin. Nagtatrabaho ka pa rin. Sabi po ng Isaiah 58, 13-14, tsaka Nehemiah 13, 15-18, pwede niyong basahin yung picturean niyo na lang po yung mga verses. Tapos basahin niyo po pag uwi. Makikita natin dyan kung paano nila nilalabag ang Sabat o ang araw ng pamamahinga. At alam nyo, maging tayo din po, nilalabag din natin ito. Isang araw lang yung inihingi sa atin ng Panginoon, di pa tayo pupunta. Dami pa nating dahilan. No? Isang araw lang ang inihingi ng Panginoon. Ilang oras ba tayo dito? 2 hours lang.
2 hours lang ang hinihingi ng Lord sa atin sa ilang ba yung oras natin sa isang linggo. Di ba? Pupunta pa tayo dito ng late, pupunta pa tayo dito ng may galit, antok, no? Natulog pa tayo dito, hindi pa tayo nakikinig, no? Hindi po yung tao yung ating nilalabag dito, kundi yung salita o yung utos ng Diyos. Maaring present tayo dito, pero lumilipad yung ating isip. Kagaya po ng mga Israelita, binigyan tayo ng Panginoon ng araw ng pahinga, pero mas pinipili nating maging abala sa mga alalahanin natin. Nandito ka, iniisip mo kung anong ulam mamaya. No? Dito ka na lang kumain para ka nang mag-isip. May ulam naman tayo mamaya. So, ito pong mga Israelita, dati silang alipin ng Ehipto. At pinalaya sila ng Panginoon, pero namumuhay sila sa kaisipang alipin pa din. Pinalaya na sila ng Lord, pero parang mga alipin pa rin yung pag-iisip nila. Kasi hindi nila masunod. Hindi nila sinusunod yung araw ng pamamahinga. May mga pinalaya po ba ang Diyos dito? Amen. Kung may pinalaya ang Diyos dito, huwag tayong manatili sa kaisipang pagiging alipin. Mamuhay tayo bilang mga malaya at pinalaya ni Kristo. Italaga natin itong araw na ito para lamang sa Kanya. Ito po, nakakalungkot po may mga churches po nililimitahan nila yung service nila for 1 hour. No? Nakakalungkot kasi hindi naman siguro dito sa Pinas to. Pero may mga gawain po na limitado yung oras, 1 oras lang para magawa pa daw ng mga member yung gusto nila. Para makapag-swimming pa sila. Kasi para sa kanila, Sunday is family day. But in the Bible, it is the Lord's day. Ito po yung araw na binabanal ng Panginoon, araw na dapat sa Panginoon. Balik tayo sa verse 8 kung binasa natin kanina. Sa Exodus chapter 20 verse 8. Wala pa akong finlash na verse dyan para pulatin natin yung Bible natin. Exodus chapter 20 verse 8, sabi po dyan, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Sa English po, remember. Sa Hebrew word po is, kasar ba yun? Hindi ko na matandaan. Basta ang ibig sabihin po ng salitang remember o alalahanin, ito po ay action word. Hindi po siya basta inalala mo lang, kundi meron kang ginawa. For example po, birthday ng anak mo. Special na anak mo, di ba? Paboritong anak mo, birthday niya. Alam mong birthday niya, aalalahanin mo lang ba yun? Hindi ka pa maghahanda? Di ba maghahanda ka? So yun yung ibig sabihin po dito ng remember that day or remember this day. Alalahanin natin. Ibig sabihin, ilaan natin, paghandaan natin yung araw na ito. O for example, anniversary po ng mag-asawa. Hindi lang basta inalala nyo lang yung anniversary nyo. Siyempre, magde-date kayo. Siyempre, may araw kayong gagawin sa araw na yun, di ba? May celebration kayo. Yun po yung sinasabing remember. So, hindi lang basta inaalala, ito po yung inilalaan natin sa Panginoon. At balik tayo sa Genesis chapter 2, verse 2. Sabi po doon, sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Napagod ba ang Diyos kaya siya nagpahinga? Hindi po. Kung aaralin natin ang ating Biblia, pag sinasabi po yung word na the Lord rested, lagi niyang kaakibat yung He is resting on His throne. Next slide. Ayan. Lagi niyang kaakibat yan. Tapos may mga verse na pampilash dyan. Lahat natin. Picturean nyo na lang po. Tapos basahin nyo kung ano po yung tinutukoy dyan. So yung word na the Lord rested, parallel siya lagi dun sa word na the Lord seated on His throne. Yung konsepto po na pag sinabing ang Diyos ay nagpahinga, ibig sabihin siya po ay umupo sa kanyang trono at namamahala sa kanyang natapos na nilikha. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 1, pag ang isang hari daw po natapos sa isang digmaan, natapos sa isang trabaho, umuupo siya sa trono niya para maghari. Nagigets niya yung point? Kaya pala umuupo ang hari, kaya pala siya nagpapahinga, hindi para matulog, kundi para mag-rule bilang hari. So, nung nagpahinga po ang ating Panginoon, hindi siya natulog. So, hindi totoo yung kanta ni Gary B. Nung natutulog ba ang Diyos? He seated and He rested with authority. Kaya po itong araw na ito, dapat dedicated ito to worship Him. Kasi ito yung araw kung saan sasambahin natin ang ating hari. Sasambahin natin ang ating Diyos. May 6 na araw na binigay sa atin ng Panginoon para magtrabaho. At meron siyang hangganang inilagay. Hindi lang po ito para sa atin, ito po ay para sa Kanya. Ibinigay ang Sabat po bilang tanda ng kanilang bagong pagkakakilanlan.
Sinasabi ng Diyos, hindi na kayo alipin, kayo ay aking bayan. So muli po, yung Sabat po, commandment siya o utos siya para sa mga Hudyo. Pero yung concept nun, yung paglalaan ng araw para sa Panginoon ay para sa lahat ng nilikha. Sana po malinaw, no? Yung utos na ito na ilaan yung araw ng Sabat para sa mga Hudyo, pero yung concept na maglaan ng araw para sa Panginoon para sa ating lahat, sa lahat ng nilikha. Merong araw dapat tayong inilalaan upang purihin, sambahin, takilain ang ating Panginoon. Ito yung kataga na laging naaalala namin sa ano. Next one. Ayun, meron pa, Hebreo 4:3-4. Next slide po. Ito, maalala ito ng mga kabataan. The Bible was not written to us, but for us. Hindi tayo yung original audience nung sinusulat yung Bible, pero sinulat yung Bible para sa atin. No? Hindi tayo yung original audience, pero para sa atin. Kagaya nga po nung sa utos ng Panginoon, mayroon pang araw na dapat ilaan. Hindi lang siya para sa mga Hudyo, kundi para sa ating lahat. So meaning to say, meron tayong araw na dapat ibinibigay sa Panginoon. So punta tayo sa tanong na ito. How Sunday fit in the Lord's Day? How Sunday fit in the Lord's Day? Why Sunday? Bakit Sunday? Is it a pattern? Sino nagsimula nito? Sino nagsimula ng sambahin ng Panginoon o ilaan ang araw ng linggo bilang pagsamba sa Diyos? Well, sa New Testament, ang nagsimula po nito ay yung mga apostol. The early church, sila po ang nagsimula ng pagsamba sa Panginoon ng linggo. So alam natin na hindi sa calendar na Jewish, alam natin na ang Sabat is Sabado. Pero Sabat is foreshadowing of Jesus. Next part. Sabat is foreshadowing of Jesus. Sinasabi po dito na Jesus is the Lord of the Sabbath. Jesus is our rest. Ang ating Panginoon, ang ating kapahingahan. Tapos meron din sinabi sa Mateo 5 verse 17, sabi ni Jesus, hindi ako naparito upang i-abolish yung law, narito ko upang tuparin ang law. So meaning to say, si Jesus na yung mismong embodiment ng law. Hindi niya binago yung batas, hindi niya binago yung utos, kundi mas pinalalim niya para mas maunawaan natin at may sa buhay natin. Kung babasahin po natin sa bagong tipan sa ministry ni Jesus, mapapansin nyo laging galit sa kanya yung mga Pariseyo kasi lagi niyang nilalabag yung araw ng Sabat. Sabado, nagpapagaling si Jesus. Sabado, nagpapalaya siya ng demonyo. Sabado, nagpipitas sila ng mga disipulo niya ng ubas ba yun? Maraming ginagawa si Jesus sa araw ng Sabat at nakikita yun ng mga Pariseyo at galit na galit sila kay Jesus. Bakit nagtatrabaho ka pag Sabat? Bakit may ginagawa ka? Wala ka dapat ginagawa pag araw ng Sabat. Pero si Jesus, sabi niya, my Father is working, so I am working. Diba? Sabi niya natin sa mga Pariseyo. Ito pong Sabat, yung Sabado, yung pagsamba ng Sabado, nare-reconstruct po siya ng mga Pariseyo. Ginawa nilang OA, mas ginawa nilang, tawag ito, stricto. Alam niyo po ba sa Israel hanggang ngayon, pag Sabat, pag Sabado, kahit yung pagpindot ng elevator, bawal. Kasi trabaho yun eh. Maging yung pagsintas ng sapatos, bawal yan. Forbidden yan. Kasi Sabat, wala ka dapat ginagawa. So, ini-imagine ko, nakahiga lang sila. Hindi sila kakain, hindi sila magluluto. Na masyadong OA po yung ginawa ng mga Pariseyo that time. Pero sa panahon po ni Moses, yung Sabat po, yung trabaho lang na hindi mo gagawin is yung trabaho na ginagawa mo. For example, ikaw ay karpintero. Sa araw ng Sabat, hindi ka pwede magpukpok kung karpintero ka. No? Ganun yun. Yun yung sinasabi po sa Exodo. Pero ginawang OA lang ng mga Pariseyo. For example, trabaho mo is magpakain ng alagang hayop. Ang pagpapakain kasi sa kanila ng hayop, sinusubuan nila. Sinusubuan nila yung mga alaga nila. So pag Sabat, hindi ka allowed subuan yung alaga mo. Hayaan mo silang kumain. Kaya nga sabi doon, pati mga hayop may pahinga. Pero anong ginawa ng mga Pariseyo? Tinaasan nila yung wall. Tinaasan nila yung requirement pagdating sa utos na ito. Naging legalistic sila, naging stricto sila. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, sa mga batas nila, they are man-made rules.
Yan, may mga verses po ko dyan, pwede nyo picturean. Lahat po. Ayan, basahin niyo po lahat yan. Hindi na natin babasahin sa isa. Sulat nyo na lang for picturean. Ayan yung mga verses na yan. Makikita nyo dyan na kinokorek ni Jesus yung kanilang pananaw pagdating sa Sabat. No? Na yan po ay mga batas na gawa lamang ng tao. Hindi yan yung inutos ng aking Ama. Nag-invento lang kayo. Sabi ng Colossians 2:16, sabi ni Pablo dyan, huwag mo hayaang kutsain ka sa kung ano man yung kinakain, dapat kainin, maging sa paggalang sa araw ng pamamahinga. Yan, sabi ni Pablo. Huwag mo hayaang may mag-condemn sa'yo dahil hindi mo nasusunod yung utos. Meron pong isang lalaking lumpo for 38 years na pinagaling ni Jesus. 38 years siyang lumpo. Marahil nakikita na rin siya ng mga Pariseo dati pa. Dahil nandun siya lagi sa gate. Nandun lagi siya sa bungad. At meron siyang banig. For 38 years, siya po ay lumpo. Siya ay baldado. At nakita ng mga Pariseo nung pinagaling siya ni Jesus, bit-bit-bit-bit niya yung banig niya, nag-alakad na siya. Sabi ng mga Pariseo, bakit bit-bit mo yung banig mo? Bawal yan ah. Diba? Isipin nyo lang, imbis na matuwa yung mga Pariseo kasi gumaling yung lumpo for 38 years. Nagalit pa sila kasi may ginawa siya sa araw ng Sabat, which is yung pagbit-bit lang ng banig niya. No? Naging ano po sila. Pero yung question po ng mga Pariseo na yun, kaya nga tanong nila doon, sino nagpagaling sa'yo? Bawal yun ah, sino nagpagaling sa'yo? Yung tanong po nila na yun, na hindi dahil ino-honor nila yung Sabat, kundi natatakot sila or nag-i-imply sila ng threat kay Jesus na sino ka para i-challenge yung authority namin? Sino ka para i-defy yung religion namin? Sino nagpagaling sa'yo? Bakit ginagawa niya yan? Kilala niyo ba kung anong religion namin? Ganun yun. Parang nagyayabang sila. Kaya ang tawag sa kanila ni Jesus, mga lahi ng ulupong, mga hipokrito. Nag-i-imply sila ng law, hindi dahil sumusunod sila sa Panginoon, kundi dahil gusto nilang magkaroon ng authority over men. Kaya nga yung Katolisismo, talagang ano yan eh, kasi they believe na yung Pope, yung Papa, ang pinaka-senior. Po, parang representative ng God. No? Sino ang tao na pwede maging representative ng God? Wala po. Sa Mark chapter 2, verse 23 to 27, tsaka Mateo 11:28. Familiar kayo dito. Mateo 11:28, sabi ni Jesus, kung sino man na nabibigatan sa kanyang dalahin, lumapit kayo sa akin, pakatagpo kayo ng kapahingahan. You will find rest in me, sabi ni Jesus. Yung tinutukoy po ng kapahingahan ni Jesus dito, ay hindi po kapahingahan sa trabaho, dahil pagod ka na sa trabaho. Ito po ay kapahingahan mula po dun sa burden of oppressive, restrictive, and Sabbatarian legalism. Ito ay kapahingahan po sa mga Pariseo na masyadong mahigpit pagdating sa araw po ng Sabat. Kaya sabi ni Jesus, kung napapagod na kayo sa pagsunod sa kanila, lumapit kayo sa akin, makakatagpo kayo ng kapahingahan. Sapagkat si Jesus yung mismong kapahingahan natin. Sa araw po na ito, So, balik tayo dun sa Genesis 2, verse 2, yung binasa natin kanina na the Lord sanctified this day. Inilaan ng Panginoon itong araw na ito para sa Kanya. Tapos talon tayo sa John chapter 10, verse 36. Bukas po kayo sa John chapter 10, verse 36. John chapter 10, verse 36. Sa Genesis chapter 2, verse 2, sabi doon, pinili ng Diyos yung araw na ito para sa Kanya. Sa John chapter 10, verse 36, si Jesus na nagsasalita, ako'y pinili at isinugo ng Ama. Ito po yung panahon kung saan si Jesus po ay tinatanong din ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, kung sino siya. Sabi niya, ako'y pinili at isinugo ng Ama. So, meaning to say, yung araw ng pamamahinga, si Jesus po yun. Hindi po ibig sabihin na nawala na yung Sabat, principle, kundi mas lumalim po yung diwa nito. Mas lumalim yung diwa nito nung si Jesus na po yung nag-initiate ng New Covenant para sa atin. Now, tanong naman natin ito, kailan nagsimula yung Sunday worship? Ayan. Kung Sabat ay Sabado, bakit
Bakit Sunday tayo? Kailan yan nagsimula? Sino nag-invento niyan? Mateo 28 verse 1 to 7, kung bubuksan niyo yung Bible niyo, Mateo 28 verse 1 to 7, title pa lang alam niyo na kung bakit. Mateo 28 verse 1 to 7. Bakit? Bakit Sunday? Sino nagtatag niyan? Anong nangyari dyan? Anong kaganapan po? Anong kaganapan? Mateo 28 verse 1 to 7. Resurrection of Jesus. Nabuhay si Jesus sa araw ng linggo. Ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus nagsimula sa araw ng linggo. Isa pong dahilan bakit Sunday ang worship ng mga apostol, dahil yung araw na yon ang araw kung kailan nabuhay ang ating Panginoon. So bago po ito maganap, yung araw na Sunday is ordinaryong araw lang sa kanila, sa mga Hudyo. Parang sa atin, sa kalendaryo natin, yung Sunday sa kanila is Monday lang. Sa atin, pagkatapos ng Sunday, Monday na naman. Sa kanila, pagtapos ng Saturday, Sunday na naman. Nawa po, wala sa atin ganun, no? Sunday na naman, natin na naman ako. So bago po ito maganap, yung Sunday walang identity para sa mga Hudyo. Normal na araw lang. Pero sa araw na ito kung saan nabuhay ang ating Panginoon, He has accomplished our redemption on the cross. He has been raised for our justification and He has conquered sin and death. Lahat ng yon na-accomplish ng Panginoon sa araw ng linggo. Bakit tayo sumasamba sa araw ng linggo? Dahil ito yung araw kung saan nabuhay ang ating Panginoon. Ito yung araw kung saan nagtagumpay siya sa kanyang plano na pagliligtas sa atin. John chapter 20 verse 19 to 20. Ayan. Ayan, makikita nyo dyan. Sa John chapter 20, verse 19, tapos verse 22, verse 26, pare-pareho pong linggong naganap. Sa verse 19, yan yung nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo. Tsaka sa verse 22. Tapos yung pagkakataon po na yan, absent si Thomas. Wala si Thomas. Kaya sabi nila Pedro, nakita namin ang ating Panginoon, buhay siya. Ano sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko mapasok yung daliri ko sa sugat niya, sa butas ng kanyang pinagpakuan. Kaya sa verse 26, parehong Sunday, nagpakita si Jesus kay Thomas. Anong sabi ni Thomas sa kanya? My Lord and my God. Tingnan nyo na lang kung anong araw yung nandyan. Pag sinabing ikapitong araw, yung po yung Sabat. Pag sinabing pinakaunang araw, yan po yung Sunday. Yan, sana matanda natin. So parehong linggo, walang nangyari nung mga nakarang araw. Kundi every Sunday may nangyayari. Sabihin niyo yung araw na pinili ng ating Panginoong Hesus. Because it was the day of celebration, the day to rejoice our resurrected King. Uy, okay lang yan. Sa Gawa chapter 2 verse 1, Gawa chapter 2 verse 1, meron ba dyan? Ayan. Ito po ay pista ng Pentecost. Ito po yung araw kung saan bumaba ang Espiritu Santo sa mga kanyang mga alagad. Ito pinanganak yung early church. Sunday din po ito. Acts chapter 2 verse 1, Day of Pentecost. Paano naging Sunday? Sabi ng Leviticus 23 verse 15 to 16. Nasa lumang tipan na tayo ha. Doon sa bagong tipan sa Acts Day of Pentecost. Kailan ba yung Day of Pentecost na yan? Leviticus chapter 23, verse 15 to 16. Basahin ko na lang po sa inyo. Ayun yung tawag nila dyan. Feast of the Weeks or Feast of the Harvest. Sabi po dito, mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Kailan yung kinabukasan ng araw ng pamamahinga? Sunday, di ba? Araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. Dudamat. 7 Sunday ang lilipas. Sa ika-50, which is 50, 7 times 7 is 49. Tama ba? Hirap naman ang math nito. 7 times 7 is 49. Tama ba? Tapos yung ika-50, yun yung araw kung saan, ano dyan? Magdadala kayo ng handog na pagkaing butil. Ito yung araw ng Pentecost. So, anong araw yung araw ng Pentecost? Sunday. Ika-50 araw. Ito yung araw kung saan nagdiriwang sila, nagpapasalamat sila sa kanilang mga ani. Lumang tipan po ito, pero foreshadowing na ito ng araw kung kailan pinili ng Panginoon sambahin siya. According din po sa mga scholars, kung anong araw ibinigay
ng Panginoon yung 10 utos, ito daw po ay araw din ng Sunday. May mga calculations silang ginawa dyan at pumatak siya. Sa Exodus chapter 19, pumatak siya ng araw din ng linggo. Binabayang 10 utos kay Moses. Sa Acts chapter 2 verse 46, tsaka 1 Corinthians chapter 16 verse 2, meron ba ako dyan? Acts chapter 2 verse 46, ayan. Tsaka 1 Corinthians chapter 16 verse 2, linggo-linggo nagtitipon yung mga apostol para sila ay manalangin, sumamba, at mag-aral ng salita ng Diyos. Magturo ng salita ng Diyos. So, linggo-linggo. So, diyan po nagsimula yung ating Sunday worship. So, nawa po mas malinaw sa atin ngayon bakit Sunday. Because Jesus is the Lord of Sabbath. And that day is Sunday. What a glorious and marvelous day. Purihin ang Panginoon. Actually, dyan din po yung araw kung saan bumaba yung Espiritu Santo ng Panginoon. Ang daming nangyari dyan sa John chapter 20, verse 19 and 22. Daming nangyari dyan kaganapan na nangyari sa isang araw lamang. Araw ng linggo. Now, yung Sunday yung pinili ng Panginoon bilang araw ng pasasalamat at pagsamba sa Kanya, hindi naman po ibig sabihin na every Sunday lang tayo nasa presensya ni Jesus. Dapat everyday tayo po ay nakikinig sa presensya ng ating Panginoon. Punta naman tayo, knowing all of this, anong spiritual benefits nito sa atin? Anong spiritual benefits ng pagsamba sa Panginoon? Ang pagtatalaga ng Panginoon sa araw na ito? Una po, meron tayong pahinga na may tiwala sa Diyos. Magkakaroon tayo ng pahinga na meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Natututo po tayo magtiwala na ang Diyos ang ating sustainer at hindi tayo. Ang pagpapala po, ang pagtatalaga ng araw na ito ay para sa Panginoon, ay deklarasyon ng ating pananampalataya na siya ang lahat ng kailangan natin. So kung may business ka pag Sunday, kung may pasok ka ng Sunday, iwanan mo yon, magtiwala ka sa Panginoon, suko mo sa Panginoon, at siya ang magiging sustainer mo. Pili ka na lang kung mas gusto mong magtrabaho ng linggo, kung mas gusto mong pagpalain ka ng Lord, kahit hindi ka magbukas ng tindahan o magtrabaho sa linggo, dahil nakitiwala ka sa Kanya. Pili ka na lang kung mas gusto mo din. So ito po ang araw ng pagtatalaga ng araw sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng pahinga na may tiwala sa Diyos. Pangalawa, pag-alala at pagsamba sa Diyos bilang ating Creator at Redeemer. So muli po sa Genesis 2:2, ito po yung araw na itinalaga ng Panginoon para kilalanin natin siya bilang ating Hari, ating Creator. At sa Sunday naman po, ito po yung araw kung kailan tayo pinalaya ni Jesus mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, meron tayong araw ng pagsamba sa Diyos bilang ating Creator at Redeemer. Tayo po ay tinubos at nilikha ng ating Panginoon at pinalaya. Pangatlo, meron itong pagpapatibay sa ating katawan at kaluluwa. Pag nagpapahinga tayo, di ba, nakakapagpahinga yung katawan natin, nare-recharge physically. Pero pag tayo po ay nagpapahinga din, nagtatalaga ng araw ng pahinga sa isang linggo para sa Panginoon, yung kaluluwa din po natin, nagiging nare-recharge din siya. Nananourish pa nga siya eh. Dahil sa araw ng linggo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, may natututunan tayo, may nararanasan tayo sa Panginoon. At merong pagbabago. So, hindi lang siya physical na pagbabago, meron din pong spiritual na pagbabago pag inilalaan natin yung araw ng linggo. Nawa, next week wala nang absent ha. It is the Lord's Day. Jesus the Lord of the Sabbath. Pang-apat po, pagpapatibay ng fellowship at community. Yan. Nabibigyan po tayo ng pagkakataon para sa isang corporate worship. At nagkakaroon tayo ng encouragement at accountability sa isa't isa. Napakahalaga po ng corporate worship. Hindi ko alam bakit may mga churches na sobrang dilim kasi feeling nila sila lang at ang Lord. Pero kung babasahin niyo ang Biblia, ang pagsamba sa Panginoon laging corporate. Lagi kayong sama-sama in one accord. Hindi po yun individual. Ang pagsamba sa Panginoon hindi individual. Ang pagsamba sa Panginoon, sama-sama po tayo. Bilang kanyang bayan na tinubos sa isang dugo. Panglima po, ito po yung paghahanda sa eternal rest sa langit. Sino ang gusto dito pagdating niya sa langit, nagtatrabaho pa din siya? No? Sa langit po yung ating pahinga kasi kapiling natin ang ating Panginoon doon. So, merong darating na araw o dakilang pahinga sa bawat isa sa atin. Sa lahat na nagtiwala sa Panginoong Yesus, merong dakilang pahinga. At yung po ay eternal, walang katapusan. Pang-anim po at panghuli,
Merong pagsuko sa sarili sa Lordship ni Kristo. Meron tayong pagsuko ng ating sarili sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Sulat nyo na lang ping Isaiah 58 verse 13 to 14. Bilang conclusion po, ang utos na ito po ay tungkol sa Sabat ay parehong hamon at paanyaya. Hinahamon tayo sa pagiging abala, hinahamon tayo sa sobrang trabaho, hinahamon tayo sa pagtitiwala sa ating sariling kakayahan, at at the same time, tayo din po ay inaanyayahan sa isang magandang plano ng biyaya, kapahingahan at pagsamba. Pili na lang po tayo kung kailan natin saan natin gusto igugol yung araw na ito. Sa pagtatrabaho, sa pagiging abala, sa paniniwala sa sariling kakayahan, o sa pagtitiwala sa magandang plano ng Diyos na makakapagpahinga tayo at makakapagsamba tayo. Muli po ang Sabat, hindi po ito pabigat, ito po ay pagpapala sa atin. Ito po yung araw kung saan naaalalahanin natin ang Sabat, o ang araw ng Diyos ng may kagalakan. Dahil sa kapahingahan, naaalala natin ang isang simpleng katotohanan. Ang Diyos ay Diyos, tayo ay hindi. Manawa po may natutunan tayo, no? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat, Lord, sa kabutihan mo sa aming buhay, na hindi mo rin gusto, hindi mo rin nais na buong araw kaming tatrabaho, Lord God, napapagod yung aming mga pisikal na katawan, nagiging alipin kami ng anumang alalahanin sa buhay. Niloob mo, Panginoon, magkaroon kami ng araw ng kapahingaan ng Diyos. Araw kung saan mapapahinga yung pisikal naming katawan, wala kaming iisipin. Araw kung saan mararanasan ka namin. Araw kung saan makakasama namin yung mga kapatid namin sa inyo, Lord, na magpupuri at sasamba. Araw kung saan makakapakinig kami ng katuruan mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil maganda talaga ang plano mo sa amin. Lahat ng mabuting bagay ay inilaan mo para sa amin, O Diyos. Minahal mo kami lubusan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na italaga ang araw na ito bilang araw na banal, bilang araw na pinili at nakalaan lamang para sa iyo, Diyos. Na wala kaming aalalahanin, wala kaming iisipin, wala kaming gagawin, kundi ang magpuri, magpasalamat at sumunod sa iyo, Panginoon. Itong araw na ito, Panginoon, ay araw mo kung saan kami magdiriwang, sasamba, Panginoon, sa aming kaligtasan na nagmula sa iyo, Diyos. Maraming salamat po sa araw na ito. Dalangin po namin na sa mga susunod na linggo, makasama patuloy namin ang bawat isa. Walang late, walang absent, but lahat kami present dahil mahal ka namin, Panginoon. At sumusunod kami sa iyo, Diyos. Maraming salamat po. Baguhin ang aming mga puso. Ito po kami sa matulahan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So ito po yung ating para sa tipong groupings diskusyon. Ano yung pagkakilala natin noon sa araw ng linggo? Ano yung pagkakilala natin sa araw ng Sunday dati? Pangalawa, bakit mahalaga ang pagtatalaga ng araw ng linggo para sa Panginoon? Bakit kailangan mayroon tayong dedicated na araw para sa Panginoon? Pangatlo po, paano natin may papakita na mas importante ang Lord kaysa trabaho o anumang gawain tuwing linggo? Yan lamang po, punta na po tayo sa mga groupings po natin.